Mga college ka na, Biancy, no? Anong kukunin mong course? Tourism? Paano pag may nag-sponsor sa'yo, maaral ka ng ano, sa Manila, di ba? Kasi doon yung may mga flight attendant ay. Okay lang sa'yo na LDR kayo? Sa'yo? Bagay na bagay sa kanya, bro. Naman. Isang flight attendant at isang vlogger. Nakalimutan mo yata. Wifi kita. Ano yung sabihin? Hello mga kalingap! Welcome back po sa ating YouTube channel. This is Kuya Nel, at kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel ay huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe, like and share po ng aking mga video, at pahit na rin po yung notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga uploads. At ngayon nga po mga kaibigan, mga kalingap, ay pag-uusapan po natin yung nangyari po na 10th monthsary po ng EDSI, kung saan may mga napakinggan tayo at bibigyan tayong reaksyon sa mga usapan po nilang dalawa. Pero bago po yun ay gusto ko po munang pasalamatan at ipa-shoutout po at i-promote ang channel po nila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rab, lahat po ng K-Boys at Kalingap Partners at Reactors. So bago tayo magsimula guys ay panoorin po muna natin yung mga kaganapan, yung ilan sa mga kaganapan, para may idea po tayo sa ating topic. Panoorin po natin. Sa Baguio. Sige, salamat. Saka po pala, Happy Mansari ulit. Happy Mansari. Ako? Kailan mo ba ako sasagutin? Ayun na. Ngayon na. Joke lang. Ay. Wala bang time frame? Kaya mo bang maghintay? Naman. Habang buhay. Wala ka nang tiwala sa akin? Ang pira. Lakas ng bagyo, no? Grabe yung pinsalang nangyari sa lugar natin at sa iba pa. Sobrang nag-alala ako sa'yo nung may bagyo, ha? Di ka man lang nagparamdam. At di ako makatulog nun. Tapos nagparalive na lang ako nun. Dapat nag-update ka lang. Pero bakit di ka nag-evacuate kung alam mo namang delikado? Susunod magsabi ka. Kasi nag-aalala ako. Kami. Para sa'yo. May pamilya rin naman po kayong dapat asikasuhin. Kaya mo. Pag natapos yung bahay nyo, safe na kayo dun. Salamat. Di na ako mag-aalala. Mapahamak. Ay. Susuuin ko na sana eh. Pinigilan ako ni Dr. Lam. Yeah. May pamilya rin naman po kayong dapat pagtuunan ng pansin. Kaya-kaya po Mahalaga namin. ka naman eh. Kasi po magkakasama kami namin nagpasan ng mga pagsubok. Natin. Nakalimutan mo yata. Wifi kita. Ano yung sabihin? Pwede ba naman pabayaan mo yung wifi mo? Ha? Tara po, gutom na ako. Kain na tayo. Teka lang ha, may kukunin lang ako. Mga college ka na, Biancy, no? Anong kukunin mong course? Tourism? Paano pag may nag-sponsor sa'yo, maaral ka ng ano, sa Manila, di ba? Kasi doon yung may mga flight attendant ay. Okay lang sa'yo na LDR kayo? Di ba? LDR yan, ano? Hindi, syempre, kung sakali lang LDR. Open ka ba sa long distance relationship? Sila mama po yung inaano ko. Ayaw ko pala yung kinaano. Ayaw mo pala. Ayaw mo, no? Grabe din pati ang ano sa inyo ni mama mo, yung din siyang nakadepende rin sa iyo, di ba? Kasi ngayon halos di man sa pag-ano, sobrang laki ng naitulong mo sa pamilya mo, lalo ka na Biancy, di ba? Paano yun? May gusto pa naman magpaaral sa iyo sa ano, sa Manila, sa ano daw, sa UST. Grabe mamahalin. Sa UST, bro. Grabe. UST yun. Hindi. Si Eds nandito, si ikaw nasa Manila. Chat-chat na lang. Chat.
Video call. Layo yun. Pero ano, sanay kaya mo naman. Halimbawa, huwag nating isipin yung ano, halimbawa, yung family mo. Kung ikaw lang, kaya mong mapalayo para sa career mo, ganun. Ano rin pala, strong din si... Strong independent woman. Pangarap mo ano, di ba? Flight attendant. Bagay na bagay sa'yo. Bagay na bagay sa kanya, bro. Naman. Isang flight attendant at isang vlogger. Bagay bro, no? Bagay. Flight attendant at vlogger. Di pag punta kami ibang bansa, kasi ikaw yung flight attendant doon, ay, angas nun bro. Libre na sa EDS doon. Ha? Anong part? Oo nga, anong part na kayo? Baka part 100, ano na yun, 200 plus. So ayan nga guys, napanood po natin yung mga kaganapan po sa 10th monthsary po ng EDSI. So dito guys, may mga napansin lang po ako dito. Banggitin ko lang yung mga napansin ko. Eto, narinig ko si Kalingap Edo dito, panay ang parinig kay Biancy. At si Biancy naman, ayan nga po, dahil nga po siguro minor pa siya, hindi niya pa masagot-sagot. Kahit gustong-gusto niyang sagutin si Edo, naghihintay pa rin po siya ng tamang pagkakataon. At nililinaw naman yan kay Edo. Kaya sabi nga niya, kung handa pa raw daw maghintay si Edo, at willing naman si Edo. So dito guys, isa pang napansin ko dito, kasi napag-usapan din nila dito yung yung tawag dito, yung bagyo, yung nakaraang bagyo po, kung saan yan nga po, pag nagkakaroon po ng bagyo, unang isipin mo yung kaligtasan po nila Biancy, kasi yung bahay po nga nila, sa alam naman natin, nasa tabing dagat po yan, napakadelikado po, at talagang sinasabi niya dati pa ay nag-evacuate po sila, pero this time po hindi po sila nag-evacuate. At yan nga po isang kinatakot din po ni Kalingap Edo, dahil nga po delikado talaga. Kaya lang hindi po maiwan-iwan nila Biancy yung mga gamit po. Syempre, pinapahalagahan din po nila yung mga gamit na yon, kasi bigay din po yun syempre ng ilan sa ating mga sponsors. Pero yun nga po, natawa lang po ako dito bigla dahil ang galing na pong bumanat ni Kalingap Edo. Naisingit niya pa yon, kasi sabi ni Biancy, masaya daw siya na yun nga, kasama po ni Biancy yung pamilya na, yun daw po importante, kasama din ni Edo yung kanyang family sa ganung mga sitwasyon. So yun daw importante. Tapos sabi naman ni Edo, yun na nga, wifey naman kita, at ako, hobby mo naman ako. Ang galing po ni Edo dun, naipasok niya pa yun. Natameme na lang po si si Biancy. So ang galing doon ni Edo. At yun nga pala guys, sa isa pang napag-usapan po nila, yung about sa pag-aaral po ni Biancy, kung saan mayroon nga daw pong gustong mag-sponsor sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pag-FA, kasi gustong-gusto talaga ni Biancy mag-FA. So ang tanong na lang natin, kaya ba nilang mag-LDR? So mahirap yan mga kalingap. Si Edo, nakita nyo kung mapapansin po ninyo dyan, nakasmile siya, pero parang habang nakatingin siya kay Biancy, parang may gustong ipakiusap yung mata ni Edo. Pansinin nyo po, parang may gusto siyang sabihin kay Biancy na hindi niya masabi-sabi. Parang ako na lang gagawa nung bilang lalaki. Pakiramdam ko si Edo, ayaw niya talagang umalis si ayaw niyang pumunta ng malayo si Biancy, ayaw niya ng LDR, ayaw niya talaga niyan. Pakiramdam ko yun, nararamdaman ko yun kay Edo. So naman, si Biancy naman, although si Biancy kasi may pangarap, parang may gusto siyang patunayan sa sarili niya, gusto niyang may marating siya, ayaw niyang umasa na lang. So parang may ganun personality siya, parang ayun nga, gusto niyang i-prove sa sarili niya na may kakayanan siya na maging successful. Pero feeling ko nga rin, nararamdaman din ni Biancy na parang ayaw po ni parang hindi naman sa ayaw, parang nalulungkot si Kalingap Edo na pag nangyari yon, na magkahiwalay nga po sila. So parang nagdadalawang isip na rin dito si Biancy guys. So hindi natin alam, malay natin sa future. Pero suportahan na lang po natin kung ano man po yung maging desisyon po nila.
dito sa sa matter na to, dahil para sa ikabubuti rin naman po nila, kasi ikabubuti ni ni Viancy as a beneficiary is to be successful. Pero depende pa rin po yan sa kanya kung gusto niyang makasama si Edu, kasi parang feeling ko kaya namang buhay ni ni Kalingap Edu si Viancy kung sakasakali. Hindi naman sa nagmamadali ako pero to be honest lang, kayang-kayang buhayin po ni Kalingap Edu si Viancy kung gugustuhin talaga ni Viancy, no? So yun guys, thank you so much po sa panonood po sa ating sa ating konting content po ngayong araw. Thank you so much po sa mga patuloy po sumusuporta at sa mga EDC supporters po natin dyan. Thank you so much po. At syempre po, wag po natin kakalimutan suportahan ang buong Team Kalinga po, sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, ni Ate Edna, ni Kalinga Prab, at lahat po ng K-Boys and Kalinga partners and reactors. Ayan, thank you so much po. Hanggang dito na lamang po, and bye bye.